Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may sasagutin tayo na tanong at sabi dito is, okay po ba ang peso cash? May nag-text kasi lagi sa akin, legit daw sila at approve nila agad yung loan ko. So ayan, approve daw agad, mabilis lang. At eto ngayon ang pag-uusapan natin. So si peso cash, nung ni-research ko nga ito ay na-release noong July 11, 2019 at kaka-update lang nitong October 9, 2024. Dito nagpapaloan daw ng 1,500 up to 8,000 pesos. Ayan, for first time user, malaki na yan. At basta 20 plus ka ay pwede ka na makapag-loan dito. Yung loan period naman or yung pagbabayad is 120 days, 150 days, or 210 days. At ang interest rate ay 0.05% per day. So mukhang maganda, pero wag muna kayong nagkiklik sa may mga link dyan na nagte-text sa inyo, sa may message, sa SMS. Dahil hindi nyo nga alam kung ano yung makukuha dyan sa may phone nyo pagka nag-click agad kayo dyan sa may mga nagte-text sa inyo. Dahil ako personally, marami din ako natatanggap ng mga text na approve na daw ako. Hindi ko pa man din na-applyan is approve na daw agad. O, di ba napakabongga? So, ngayon nga, isa-applyan ko itong loan app na to. At samahan nyo kung alamin ko ito ba ay legit or hindi. Pero syempre, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations sa mga napasama sa aking community spotlight. Ayan, para mapasama kayo dito is kailangan lagi lang kayong nanonood sa my YouTube channel ko at huwag mo kalimutan mag-comment. Para makatanggap ka nga ng weekly Gcash giveaway. Yan. So pag nakita mo username mo dyan is i-PM mo na ako agad sa aking Facebook page. At yung app nga pala na to ay ang Peso Cash. Ayan, safe online loans. Kaya kung nakita nyo na ito or na may na-experience na kayo dito, ayan, comment down below kung para sa inyo, legit ba talaga itong matatawag? Mabilis ba talaga siya mag-approve or what? So eto nga, in-install ko na. Wala siya sa my App Store. So ito, mada-download lang sa my Play Store. At under siya ng My Loan Lending Investors. At meron ding 4.6 na stars. So magre-register na nga ako at dito sa may baba, meron silang SEC registration pero hindi ibig sabihin ng mga naka-register sa may SEC or sa may SEC, Securities and Exchange Commission is super legit na sila. Ayun, marami pa rin talaga na mayroong or na naka-register dito sa may SEC pero maraming lumalabag doon sa may tubo nga na sobrang laki at hindi talaga nila pinapakita yung totoong makukuha. So ito na nga yung pinaka-homepage niya. Ang loanable amount is 8,000 pesos at ang loan period is 91 days. So that is 3 months at may 0.5% per day na interest. O, diba? Nakakainggan niyang pagloanan at higher approval rate nga daw. So, ayan, nag-apply na nga ako. Pero chinek ko muna yung bill dahil baka meron na pala ako ditong loan. Dati pa, nagbago lang ng pangalan or what. So, ayan, lagi kong chinecheck dito sa may pinaka-history nga. So, wala naman. I agree with lang dito, SMS permission disclosure. At dito na agad tayo napunta sa may loan details. 8,000 pesos ang pinaka-maximum. At 2,000 pesos naman for first-time user. Ayan, yun yung minimum agad, 2,000. At meron nga ditong pamimilian na loan period pala. So, akala ko is 91 days lang siya talaga. So, meron palang 120 days. Dito sa may baba, makikita mo na pala yung pinaka-breakdown ng ilo-loan mo. So, daily interest, 40 pesos. Total interest is 4,800 pesos sa loob ng 120 days. At yung total amount na babayaran is 12,800 pesos. So, eto ang kagandahan dito sa may Peso Cash. Pinapakita na nila agad yung pinaka-loan details. So, hindi ka na agad mag-expect dun sa may last part ng application mo. Kung malaki ba o maliit yung ipapautang sa'yo dahil andito na agad, nakalabas na. At nasa sa'yo na lang talaga kung ipagpapatuloy mo or hindi. Pero syempre, since tayo ay magre-review, ipagpatuloy natin. At chinek ko nga dito sa may 91 days. Ayan, ang interest ng 8,000 is 40. Ang total interest is 3,640 at ang pinakababayaran ko is 11,640. Pero hindi pa to sure, kailangan matapos muna natin to dahil baka maraming times na nababago talaga. Ito na nga yung mga sinagutan ko sa may una, self-information or personal information.
Ayan, surname, given name, middle name is optional lang, pwedeng hindi mo ilagay. So, birthday, gender, marital, educational background, email, at naghahanap sila ng Facebook account name. Saka, how many bank cards do you have? So, dito, kung wala kang bank card, 0 lang lagay mo. Next naman is about sa my address. Ayan, current address, detail, address, residence, at duration of stay. So, next na tayo is, dito na tayo sa may emergency contact. So, ang hinihingi lang nila is 3 at may additional na isa. So, yung colleague, bali 4 na. So dito naman nakakatawa dahil meron silang paalala, ayan, reminder, na kailangan daw is alam ng mga emergency contact na ilalagay mo na gagawin mo nga silang contact references. Dahil kung meron nga mangyari na hindi ka ma-contact is sila daw talaga ang kukontakin. So dito na nga is, naloka na ako dito, hindi ko mapindot yung mobile number. So, ilang beses ako dito nagpipipindot para ilagay, i-type yung mobile number. Ayan, nakiklik naman yung relationship, pero bakit magkahiwalay ang relation tapos ship? So, ayan, hindi ko talaga mapindot yung mobile number. Pabalik-balik lang ako. Pag kinlik ko to, lalabas yung mga nasa phone book ko. Tapos, pag kinlik ko yung isa, doon sa may contact is walang nalalagay dito. So, yung full name is, pwede namang mag-type, pero sa mobile number talaga ako, wala. So, ayan, kung makikita nyo, 6:49, nandito na ako sa emergency contact. At, inabot na nga ako ng 6:56, ay wala, hindi ko talaga mapindot. At, nagdesisyon na nga ako na lubayan na dahil nabubusit na talaga ako. Dito, meron nga pala silang reward. Pag nag-invite ka daw ng friend is may makukuha ka 100 pesos. My God. So, ayun. Hindi ko na nga po pinagpatuloy yung paglaloan ko dito. Pero, hindi ibig sabihin nun is sumusuko na akong makita yung katotohanan. At meron na nga akong nakita online na about dito sa My Peso Cash. Ayan. Ako din po, victim ng apps na yan. Napakalaki ng processing fee. Tapos, nangaharas ng mga kakilala ko. 2,500 daw yung inirelease. Gusto bayaran ng 4,500. Oh my gosh. Sabi 100 plus days daw ang due. Pero 15 days pa lang nang haharas na. Ayan, nakapagbayad na daw siya ng halagang 2013. Pero gusto magbayad pa daw siya ng additional 2,800 pesos. Paano po ba ito? So, para sa akin, kung ganyan na nahaharas ka na, antayin mo na lang talaga yung legal settlement. Kung magharap man kayo, then good. Diba? Nakakaloka. At eto pa, yan yung offer nila sa akin. So, kaya nag-apply ako ng loan. Ngayon lang po yan, akala ko talaga ganyan lang interest. Diyos ko, nag-call sila sa akin para sabihin na approve na raw yung loan. Tapos, ipinaliwanag nila na 1,500 lang yung makukuha. Okay lang sana, kaso sa 1,500, 1,070 lang daw yung mare-receive at within 7 days lang talaga. So, fake news yung 91 days, yung 120 days, yung 150 days. So, yun, yung 1,070 magiging 1,600 na daw kapag binayaran. So, yun, pinapakancel pero hindi pumayag. So, eto na nga yung loan details dahil hindi nga tayo na nakapagpatuloy at may problema sa may contact. So, yung credit amount nga is 3,000 pesos. Yung interest is 308. So, ito ay nahati sa dalawang pagbabayad. So, yung unang pagbabayad is 3,208. At yung pangalawa is 100 pesos. So, ito yung akala niyang matatanggap talaga niya, 3,000 pesos, pero 1,500 nga lang talaga. So, dito pa lang, hindi na talaga nila pinapakita kung magkano yung makukuha. Kaya, magugulat ka na lang na iba pala yung pinadalang amount sa'yo. Kaya, wag na wag kayong magkiklik ng mga link na sinesend sa inyo sa may text messages. Dahil baka bigla kayong magkautang nang hindi nyo alam. Biglang may maningil sa inyo nang hindi nyo naman inuutangan. Yan, pagka-install nyo pa lang, pwede na nilang makuha yung mga nasa phone nyo, lalo na kung inallow nyo agad lahat ng permission. Kaya para sa peace of mind nyo na lang pagka magta-try kayo mag-loan sa may ibang loan app, ilimit nyo lang nasa may contacts nyo na
3 hanggang 5, yung talagang kapamilya nyo. In case man nga na hindi kayo agad makapagbayad or malate lang naman kayo, is wala na silang ibang haharasin. So para sa akin itong si Peso Cash is hindi na naman to recommended. Dahil kung nakita nyo nga, iba yung pinapakita nila dun sa may pinaka-loan details at iba din yung natatanggap. So hindi porket sinabi na approve na yung loan mo, hindi ka pa man din nag-a-apply. Dahil lang nabasa mo sa may text sa'yo is huwag ka agad maniniwala. Ayan. Kung ako is tatanungin kung okay pa rin bang umutang sa may mga OLA ngayon, para sa akin okay pa rin naman, lalo na kung legit yung uutangan nyo kagaya ng Tala, ng S-Loan, ng G-Loan, ng Maya. Ayan, yung Maya Easy Credit. Diyan talagang sulit yung pag-a-apply nyo dahil super legit sila at installment din. So kung ganito lang naman yung mga apply nyo, is better manghiram na lang kayo sa may kakilala nyo, sa may kaibigan nyo, sa mga close friends nyo, kaysa ganyan na may mahahara sa'yo or sa kapamilya mo. So yun lang para sa akin, hindi siya legit, hindi siya recommended dahil, ayan nga, makakatanggap at makakatanggap ka ng pananakot at text blast, hindi mawawala yan. So yun lang, kung meron pa kayong gustong i-review or malaman kung legit o hindi, yung isang loan application is comment nyo lang yan at re-reviewin natin. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!